Magandang hapon, ako po si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding po sa ating monitor na si Tropical Depression Isang as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Patuloy na tumatawid po dito sa may Northern Luzon ang nasabing bagyong Isang. As of 4 in the afternoon ay nasa vicinity na po ang sentro nitong si bagyong Isang sa bayan ng Aglipay sa Quirino. Taglay ang hangin pa rin na 55 km per hour malapit sa kanyang sentro at may pagbukso hanggang 90 km per hour. At may kabagalan po ang pagkilos nito west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, may makakapal na kulay puti associated po yan sa malalakas na mga pag-ulan o makakapal na ulap dulot nitong si bagyong Isang. Malaking bahagi ng Northern and Central Luzon directly affected po ng nasabing bagyo. Dito naman po sa Metro Manila, natitirang bahagi pa po ng Southern Luzon. Ito sa may parting Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, hanggang dito sa may Zamboanga Peninsula and Bangsamoro Region. Asahan din po ang mga pag-ulan sa susunod na mga oras dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat na unti-unting pinalalakas nitong si Tropical Depression Isang. Bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na low pressure area naman dito po sa may ating eastern portion ng Philippine boundary. Nasa layong 1,010 kilometers east of southeastern Mindanao kaninang alas 3 ng hapon. Base sa ating analysis, maliit pa rin ang tsansa na itong low pressure area ay maging isang ganap na bagyo po sa susunod na 3 araw. Pero inaasahan po natin na magpapaulan ang low pressure area dito sa may silangang parte po ng Visayas and Mindanao sa susunod na 2 araw or over this weekend, particular na sa may Eastern Visayas, Caraga and Davao region. Base po sa latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Depression Isang, kikilos po ang bagyo westward sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. So within the next 12 hours, ini-expect po natin, at least in the next few hours po, nandito na siya sa may coastal waters po ng La Union and Pangasinan. So mamayang gabi po yan, at simula naman mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw ay nasa may West Philippine Sea na ito. Inaasahan namang lalabas ng ating PAR ang Tropical Depression Isang either late morning bukas or early afternoon. Base naman po sa ating record, naglandfall po itong si bagyong Isang sa may kasiguran Aurora kaninang 9:50 in the morning. At yung ating assessment nga po, lalabas siya ng PAR bukas na agad ng umaga or afternoon, West Philippine Sea na po mamayang gabi. Inaasahan din po na lalakas pa ang bagyong Isang paglabas niya ng ating PAR or pagsapit niya dito sa may West Philippine Sea hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility. So maliit na yung chance na magtataas pa tayo ng tropical cyclone wind signal number 2 hanggang signal number 1 lamang po. Pagdating naman sa kanyang lawak, nasa roughly 400 kilometers po yung kanyang diametro. So ibig sabihin mula dun sa gitna, nasa around 200 kilometers yung layo niya mula dun sa sentro, nahagi pa rin po ng malakas na hangin yung malaking bahagi ng northern and even dito rin po sa may central Luzon. Kaya naman po sa ngayon, meron tayong nakataas pa rin na tropical cyclone wind signal number 1 sa malaking bahagi ng norte plus portions of central Luzon. Andyan pa rin ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, and Nueva Vizcaya. Signal number 1 din sa Apayao, Kalinga, Abra, maging dito rin sa Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 1 sa Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan. At signal number 1 pa rin sa buong Aurora plus the northern portion of Nueva Ecija. So ibig sabihin po, pag meron tayong signal number 1, paminsan-minsan may mga pabugso-bugsong hangin pa rin po silang mai-experience in the next few hours. Pagsapit naman mamayang gabi, the moment na nasa West Philippine Sea na ang bagyong Isang, mababawasan yung ating mga wind signals dito sa may silangang parte po ng Northern Luzon and Central Luzon. Then pagsapit bukas naman ng madaling araw, mas mababawasan pa yung ating mga wind signals and possibly itong mga nasa western side na lamang po ng Northern and Central Luzon ang merong mga wind signals. Samantala, in terms of pag-ulan, mas malawak ang aasahan nating mga malalakas na mga pag-ulan sa susunod na mga oras. Epekto po yan ng bagyong Isang plus the habagat or southwest monsoon again. Itong sa mga areas po na may southern Luzon plus Panay Island. Ito po ay hindi direktang epekto po nitong si bagyong Isang kundi dahil sa habagat. Hanggang 200 mm po sa may Zambales and Bataan. At dito rin sa may Occidental Mindoro dahil sa habagat hanggang 200 mm. So by nature po, mas madalas yung malalakas na mga pag-ulan doon at posible ito magdulot ng mga pagbaha, hindi lang doon sa mga typical po ng mga mabababang lugar, pati sa mga hindi masyadong binabaha na lugar, and then possible din sa mga bulubundukin na lugar kapag hanggang 200 mm ang dami ng ulan, ay magkakos din po ng pagguho ng lupa. Dito naman sa mga kulay dilaw, possible yung minimum of 50 mm po, lalo na sa mga susunod na oras, aasahan po yung paminsan-minsang malakas na ulan, dito sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, southern portion of Ilocos Region and Cordillera Region, maging sa natitirang bahagi ng Central Luzon,
Metro Manila, 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa mga susunod na oras. Dito rin po sa malaking bahagi ng Calabarzon, natitirang bahagi ng Mimaropa, Aklan, and Antique. Kaya may chances din po ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at hindi rin inalis yung chance ng mga pagguho ng lupa sa mga mountainous areas. Pagsapit naman po bukas ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon, ito yung time kung saan nakalabas na po ng PAR itong si Bagyong Isang, pero nandyan pa rin po yung epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. Kaya taasahan pa rin po yung 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. Ibig sabihin, paminsan-minsan, meron pa rin po tayong heavy rains over Zambales, Bataan, pababa ng Occidental Mindoro, at lalawigan ng Palawan. So make sure pa rin po na magdadala ng payong at makipag-coordinate sa inyong mga local government units sa mga nabanggit na lugar kung kinakailangan po lumikas. At pagdating naman po sa hindi direktang epekto nitong si Bagyong Isang, possible pa rin in the next few days, meron pa rin po tayong pabugso-bugsong hangin dulot ng southwest monsoon. By tonight, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte and Camarines Sur, Catanduanes, Burias Island, meron din mga gusty conditions, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, down to Dinagat Island, Southern Leyte, Surigao del Norte, and Camiguin, kahit malayo po sila sa bagyo, meron pa rin pong epekto ng southwest monsoon. At bukas, araw ng Sabado, may mangilan-ngilan pa rin po ng mga lugar dito sa Luzon, Visayas, or sa Luzon, ang magkakaroon po ng mga pabugso-bugsong hangin, dulot pa rin ng southwest monsoon. At para naman po sa ating lagay ng karagatan, wala pa tayong nakataas na gale warning, pero dahil po dun sa Bagyong Isang, aasahan po natin yung hanggang 3 metrong taas na mga pag-alon pa rin sa malaking baybayin po ng Northern Luzon, possible yung hanggang 3 metro sa susunod po na 12 oras. So ibig sabihin, equivalent po yan sa hanggang isang palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon sa malayong bahagi ng Pampang. Delikado po ito for small and medium-sized na mga vessels. Samantala, dito naman sa baybayin ng Mimaropa and Western Visayas, 1.5 hanggang 2.5 metro taas na mga pag-alon po ito. Delikado pa rin sa ating mga kababayan na nangingisda overnight, habang sa natitirang baybayin ng bansa, aasahan po natin yung 0.5 hanggang 1 metrong taas in general na mga pag-alon. At para naman po sa lagay ng ating panahon, para po bukas, sa mga nagtatanong po, mas kakaunting lugar na lamang yung magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon at yung trough nitong si Bagyong Isang. So dito sa may Ilocos Region, lalo na sa may Pangasinan, maging sa Benguet, ilang bahagi ng Central Luzon, lalo na sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga and Bulacan, Metro Manila, medyo makulimlim pa rin ang panahon sa umaga, down to Cavite, Batangas at malaking bahagi ng Mimaropa. Asahan pa rin po yung mga light to moderate with the times heavy rains, lalo na sa morning, then bahagyang hihina na pagsapit po ng tanghali, and then sa hapon, meron na lamang mga localized thunderstorms. Dito sa may eastern portion ng Luzon, aasahan na lamang po yung mga localized thunderstorms din po. In general naman, sa umaga, bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan. May kainitan na po pagsapit ng tanghali at sa hapon, pulo-pulo ang mga pag-ulan. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 to 30 degrees, habang sa Baguio naman, 18 to 23 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Palawan, patuloy ang epekto nga nitong southwest monsoon or habagat. Sa mga lalabas po ng bahay, make sure na meron tayong dalang pananggalang sa ulan, especially payong. Habang dito naman sa Visayas, malaking bahagi na po ang mag-i-improve ang weather conditions. Mababawasan na yung mga pag-ulan. Yung mga pag-ulan din po, hindi na ganun kalalakas, apart from the localized thunderstorms. Pero pagsapit ng hapon, ilang areas pa sa may Summer Island na magiging maulan, as well as Southern Leyte, dahil dun sa paparating po na cloud clusters na dala ng low pressure area. For Metro Cebu, 25 to 32 degrees, habang sa Puerto Princesa hanggang 31 degrees Celsius. At sa malaking bahagi po ng Mindanao, by tomorrow, asahan yung makulimlim na panahon umaga pa lamang sa may Caraga and Davao Region, dulot ng trough ng low pressure area sa may silangan po ng Mindanao. At aasahan din ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms simula late morning hanggang sa gabi po yan. At ang natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan, may tsansa pa rin po ng mga pulo-pulong pag-ulan as early as tanghali, then possible din po pagsapit ng hapon at gabi. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius at sa Davao naman 24 to 30 degrees Celsius. At para sa ating extended outlook over this long weekend, malaking bahagi po ng Luzon, actually from Sunday hanggang sa matapos yung long weekend natin sa Monday, up until Tuesday, fair weather conditions. So ibig sabihin, wala tayong aasahan na tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan. Aasahan lamang po dito sa may parting Palawan, lalo na sa may Kalayaan Islands, ang maulap na kalangitan at mas madalas na pag-ulan, dulot pa rin ng southwest monsoon na hindi naman po malakas in the coming days. Temperatura natin sa Metro Manila, posible pa rin maging mainit sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po sa Visayas, yung low pressure area na minomonitor po natin, pinaka-affected po nung LPA na yun, itong eastern portion, itong Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, hanggang sa matapos ang long weekend, asahan po ang makulimlim na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan. So make sure na meron tayong daladalang payong. Then pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi na po ng Visayas ang magkakaroon ng makulimlim na panahon. Yung Western Visayas and Negros Island region, dala po yan ng habagat na hindi pa rin kalakasan. Asahan lamang yung paminsan-minsang malakas na ulan at mga light to moderate rains. Habang ang eastern and central portions of Visayas, asahan din ang maulap na kalangitan na sasamahan ng kalat-kalat na ulan, dulot naman ng trough ng low pressure area. At sa bandang Mindanao, pagsapit po ng Sunday and Monday, malaking bahagi pa rin ng Mindanao ang mga karanasang fair weather conditions, paminsan-minsan maaraw naman, may kainitan sa tanghali at may tsansa pa rin ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Then pagsapit ng Tuesday, ito yung time kung saan nga po madalas yung mga pag-ulan dito sa may parting Caraga region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and some portions of Davao region dahil dun sa trough ng low pressure area. So make sure pa rin na meron tayong dalang payong kung lalabas po tayo ng bahay. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ang next na update po natin ay mamayang alas 8 ng gabi at ang next na live weather report po ay mamayang alas 11 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.